Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa daan ng buhay, maraming mga sitwasyon na hindi kaaya-aya ang ating napagdadaanan. Mga sitwasyon na nagdudulot sa atin ng pagkainis, pagkadismaya, pagkalungkot at pagkatakot. Minsan pa nga, hindi natin namamalayan na nasisira na ang ating buong araw dahil sa mga bagay na ito. At kapag mas tumagal pa itong nanatili sa ating isipan, hindi natin napapansin na tayo nakukulong o napapako na sa mga gantong sitwasyon na nagiging dahilan kung bakit nalilimutan na natin maging masaya. Pero, dapat nga ba nating sirain ang buong araw natin dahil sa ilang minutong pangyayari? Dapat nga ba nating ituring ang mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin na dahilan para tayo malugmok? Dapat nga ba tayong mawala ng pag-asa kapag tayo nakaranas ng pagsubok? Ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga gantong pagkakataon? Halika, samahan niyo ako sa pagtuklas ng kasagutan sa mga tanong na ito. Dahil mas madaling mahanap ang sagot kapag madami ang naghahanap. Ako si Clint at katulad niyo, ako ay isang manlalakbay. So ayun nga guys, pauwi na sana tayo kaso biglang umulan. Ituloy natin na lang kung paano tayo makakauwi kasi kailangan na rin talaga natin umuwi dahil may nag-aantay sa atin. Pero paano kaya tayo makakauwi? Lakas na ulan eh. Saktong papauwi na kasi ako nang biglang bumuhos ng malakas na ulan. Nasa isip ko pa naman ay uuwi ako kaagad bago mag-alas 3 ng hapon. Dahil for sure, mag-uwian na rin ng mga estudyante sa school malapit sa tindahan namin. Kaya kakailangan ng asawa ko ang tulong ko sa pagtitinda. Isa pa, 2 linggo lang kasi ako nasa bahay at pagkatapos ay kailangan ko na naman lumuwas sa syudad para magtrabaho. Kaya naman sinusulit ko yung time na makakasama ko ang aking pamilya. Pero feeling ko, may tinuturong aral tong ulan eh. Ano nga ba? Kasi itong ulan, maganda siya para sa iba, lalo na sa mga magsasaka. Pero kagaya niyan, hindi tayo makalabas kasi mababasa tayo. So para sa atin, hassle siya. Pero kailangan ba talaga natin siyang ituring na hassle? Kailangan ba talaga natin magalit sa tuwing tayo mapipigilan? Kailangan ba natin magreklamo at magmaktol kapag hindi po pwede? Or kapag nade-delay tayo sa mga lakad natin? Sa tingin niyo? Ako lang feeling ko, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, nasa sa atin na lang yun kung paano natin ituturing yung mga yun. Kung ituturing ba natin silang negatibo, or kung ituturing natin silang positibo. Kasi hindi naman talaga may iwasan na merong mga bagay na hindi natin magustuhan na mangyari. Pero syempre, nasa sa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin yung mga bagay na yun. Tulad yan, ang buhay punong-puno yan ng problema eh. Punong-puno yan ng mga challenges na kailangan mong sagutin, kailangan mong malutas, kailangan mong mapagtagumpayan. Pero, paano mo nga ba malulutas? Paano mo nga ba masusolusyonan? O paano ka nga ba makalabas sa isang problema kung puproblemahin mo yung problema? Paano mo nga naman ba masusolusyonan ng isang bagay kung ang iniisip mo ay hindi naman solusyon, kundi nagpapakalugmok ka sa problema na meron ka? Pero syempre guys, hindi ko rin naman dina-downplay yung mga tao na nahihirapan na lutasin yung problem nila kasi iba-iba naman din talaga tayo ng coping mechanism. And yun nga, merong iba na hindi naman sila kagaya ng environment na meron tayo. Kaya hindi nila natutunan yung coping mechanism natin because of the learnings na na-acquire natin through our experiences din naman. Pero yun, just a guide lang. Sa paglutas ng problem, you cannot solve a problem by dwelling on it. So, ang mga problems, it's either it's your current situation or it's either the things that you did in the past. So, for me, biblically based,
Paul said sa Bible na you should focus on what is ahead. Don't focus on the past and don't focus on the current situation, but always focus on what is ahead. So when we say ahead, it means future tense siya. Yung mga future na mga mangyayari sa atin. And by that, what I am trying to say is let's always be hopeful that this situation that we are currently in ay hindi ito magtatagal, hindi rin ito permanente. So, makakatulong rin kapag meron tayong future vision na tinatawag. Makakatulong din yung sa mga nangyayari sa atin sa kasulukuyan. Kasi matututunan natin na i-enjoyin kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Because ang iniisip natin is hindi yung kung ano yung nararamdaman natin, kundi kung ano yung magiging learnings natin dito sa pinagdaraanan natin sa kasalukuyan. And syempre, we are hopeful na hindi nga ito permanente at meron pa rin katagumpayan na mangyari sa atin sa hinaharap. The more you dwell in the past, the more your life becomes miserable. And when you live in misery, you also miss a lot of opportunities to make the most out of the life that has been given to you. And one more thing, when I say don't dwell in the past, I don't just mean the negatives but also the positives. If you dwell in the negatives, you will become miserable. And at the same time, if you dwell in the positives, you will be prideful. And as you know, pride hinders learning. And when you're not learning, you are not growing. Kaya naman, we should not focus to them because if we do, we will be stuck. And if not cured, it will cost us a lot of time and resources. What we should do is just take the lessons from our past experiences. Don't ever dwell on it. And it is quite similar kapag nag-focus ka lang sa present. Living in the present will just put you in survival mode. It means that your mindset is, basta ma-survive ko lang tong araw na to, okay na. That kind of thinking will only make you run in circles. Your life will only be a cycle. Kung ano ko ngayon, ganun ka pa rin sa kinabukasan. And ganun ka pa rin hanggang sa ikaw ay mamatay. You will be left hopeless kapag ganun yung thinking mo. And living in either past or present will make you more emotional. And when you're emotional, you are vulnerable. Kaya naman when you experience even just a small inconvenience, ang daling mag-switch ng mood mo from good to bad. And aside from that, you can easily be triggered by most provocations you encounter when you rely on your emotions. On the other hand, focusing on what is ahead allows you to be logical, and by that, you become rational. Focusing on your future makes you emphasize the learnings you can take from your experiences more than your current feelings because you feel and you believe that everything that is happening to you is part of the process towards your future success. Kaya naman, it's easy for you to be happy even amid adversities. Kasi you're always hopeful that after the rain, there is the sun. Teka, ano nga ba yung nasa future na sinasabi ni Paul sa Bible? Well, the future that he was talking about is the promises which God made to those who believe in Him. A promise of breakthroughs, healings, grace, providence, and salvation. And the more he focuses on those promises, the more he becomes hopeful. And the more he can remain joyful despite all the despites. So, going back dito sa ulan, ang gusto ko lang naman talagang sabihin is, pwede naman nating i-enjoyin din yung mga hassle na tinatawag natin sa buhay, yung mga bagay na masabi natin na hindi kaaya-aya sa atin or hindi favorable sa ating, wants. Pwede pa rin natin silang enjoyin. It's just a matter of perspective na every time na magkakaroon tayo ng problems to be solved, dapat hindi tayo nagdedwell doon sa problema, kundi kung ano yung pwede nating matutunan sa problema. Like dito, umuulan ngayon, na-delay ako sa pag-uwi, hindi ako nakauwi kaagad. Pero, I am enjoying the moment kasi, ayan, nakapagpahinga ka. Kumbaga, bakit mo nga ba i-stressin yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado? Like ang ulan,
Ang ulan, di naman natin mo control yan. Masabi natin sa na huwag kang bumagsak or huwag kang tumulog. Huwag natin problemahin yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang problemahin lang natin is yung mga bagay na kontrolado naman natin at may mga gawa tayo. So the weather, we cannot control that. The minds of the other people, we cannot control that. And there are a lot of things in our surroundings that we can control. But what we can control is our response to it. So you can either respond negatively or respond positively. Pero syempre, merong mga bagay na ibang usapan na. Like let's say for example, yung giyera sa Israel at yung mga bagay na kumbaga matter of life and death na napakahirap naman talaga na enjoyin yung mga moment na yun. At kahit sabihin natin na we focus on creating solutions to that problem, it's still hard for us to enjoy the moment kasi syempre nakakaba naman talaga and buhay na kasi yung pinag-uusapan doon. May mga problem na hindi rin natin dapat i-set aside lang or tawan-tawanan lang because it's a serious matter. So always focus on what is ahead and don't stress out yourself to things that you cannot control like the weather or some mishaps in your life. Okay? At ayun na nga po, dahil tapos na ulan, so kailangan na po nating umuwi dahil may mga naghihintay sa atin sa bahay. So we can't stay outside for too long because we have a family and they worry about us and they also want to bond with us. So, of course, dapat lagi pa rin yung relationship natin with our family yung nasa taas, nasa tuktok ng mga priorities natin. So, don't neglect especially the moments na pwede natin ma-spend with our loved ones because time is running and time is gold. So, hindi forever bata yung anak mo, hindi rin forever nandyan yung asawa mo at mga taong malalapit sa'yo. So you should always treasure every moment na pwede mo silang makasama. So yun, guys, thank you for watching this video. It's one of my unprepared videos. Talagang may realization lang ako dahil sa ulan. So yun guys, see you on my next vlog. Hope you will like this video, you will subscribe to my channel, and you will hit the notification bell para naman mas madalas tayong magkakwentuhan. Okay? Ingat kayo guys, magsiingat sa daan ng buhay.